Hello, what's up mga kumartong tigang? Ito ang YouTube channel ng taong mahilig gumawa ng mga pampaswerte, mahilig magpabuenas at mahilig mangontra sa mga malas. It's Pili Kumari 2025 and welcome back to my channel! Mabuhay! And due to insistent public demand ha mga kumartong tigang kasi ako, marami po kasi nag-request sa atin ha mga kumartong tigang na ulitin daw po natin yung isa nating ginawang video nung isang araw na talaga na pong nag-viral at talaga namang ayan o yan ako naka-receive siya ng 1.9 Ayon sa paniniwala ng matatanda at pamahiin, kung lubog ka sa utang at laging walang pera, kumuha ka ng isang basong tubig at maghulog dito ng barya. Bumulong ka na makakabayad na ako ng pagkakautang at gaganang pasok sa akin ng pera. So ngayon, sa marami po kasi ang nagtatanong yung tamang pamamaraan daw o yung tamang procedure po ng pagganap ng ritual na yan. Na yun na nga, pangontra sa mga utang. Kaya yan ang ating gagawin ngayon for today's video mga kumare kong tigang. So you want to go? So let's go! So, yun na nga po ha mga kumare kong tigang, isang mapagpalang araw naman po sa inyong lahat. At ako, parang ibang atake natin ngayon. Meron tayo dito pascarp ha mga kumare kong tigang kasi bakit may pascarp? Eh, ang init. Wala lang po kasi medyo malamok po kasi dito sa bahay. Eh, pang bugaw ko baga ng lamok. Yan, kasi parang kinukumot ko kasi dito kasi ako yung short lang eh. Sabi ko, teka, i-scrap ko muna. Parang meron namang, parang ibang appeal naman. Oh. At tayo dito parang may pabigasan din po natin yung sponsor ha, yung ating dinurado dito na Golden Grace Dinurado kasi tayo po ay nako, binayayaan naman kanina ng ayan, no, ayuda. Yan, tayo pinadalahan din ng ating mother ng yan, Dinurado Aromatic Rice. Talaga may biyaya. Opo, din libo yan, pinadala ng mother ko kanina. Kasi yan, bibigas tayo ngayon. So, yun na nga po ha, mga beautiful people, mga kumare kong tigang. Kasi yun na nga, ang dami-dami po kasi ang nag-follow-up question po doon sa video natin ginawa nung isang araw tungkol po doon sa ritualan ng kontra-utang. Na talaga naman pong napaka-epektibo niyan. At talagang, ako, nag-viral yung video natin na yan ha, mga beautiful people, mga kumare kong tigang. Yan, yung video ng kontra-utang na ginabitan po natin ng ritualan na ginagamitan po ng tubig at barya. Opo ha, mga beautiful people, kumare kong tigang. Bakit ang haba? Beautiful people, kumare kong tigang. Beautiful people na lang. Yun na kasi ang mga beautiful people. Yan ang gagawin natin yun kasi kumbaga bubusisiin natin o talagang kumbaga ituturo natin yung tamang pagganap niyan ha, mga beautiful people. Yung tamang ritualan niyan, yung pangontra sa utang na yan, yung ginamitan nga natin ng tubig at ng barya. So paano ba yan? Kasi ganyan na nga po ha, mga beautiful people, kasi paano ba daw yung tamang procedure nan? So, ganito nga po ha, mga kumare kong tigang, wala na masyadong chikitalakis. Gawin na natin to. Yan pong ritual na yan ha, mga beautiful people. Pwede nyo pong gawin kahit ano pong araw. Yan, pero mas mainam nga pong ginagawa yan tuwing araw ng Martes at Biyernes. Umaga po, gawin nyo po yan ng umaga. Kayo po ay maghanda lamang po ng, yun na nga, yung ating main na sangkap o yung ating materials na gagamitin dito, ang tubig. Isang basong tubig. Kailangan po yung malinis ha, mga beautiful people. Para syempre, yung effect niya talagang positive. Huwag kayong gagalit makrumi. So ito, paghahanda po kayo sa basong tubig, pagkatapos kayo po ay kukuha lamang po ng barya. Ilang pirasong barya? Kasi marami po nagtanong kung ilang piraso daw po yung barya. Isang piraso lang po ay enough na. Yan. Kayo po yung kumuha halimbawa, ay bakit meron dito mo channel lang ka? O, teka, flex lang itong ating mo channel lang ka dito. Ano, ito, available po yung ating mo channel lang ka na dito sa lagyan na ng ating mga barya. So, available po siya sa mga gusto pong makaatikha po ito itong ating mo channel lang ka. Available po yan ha, mga beautiful people. Mag-PM lang kayo sa akin sa mga gusto pong mag-ampo nito at gusto magpalimos ito ha, mga beautiful people. Ayan, meron tayo ngayon. Wow, talaga ba? So, ang paninaan dito? Parang may mga mutya pa rito ha. So, gagamitin po natin ngayon ha, mga beautiful people, na barya ay yung pong bagong barya natin ngayon na yung silver and gold coin. Yung pong ating 20 peso coin. Pero pwede naman po kayong gumamit kahit ano pong denomination ng coin. Isang piraso lang po ay enough na po yan. Pwede po yung piso, yung 5 piso, yung 10 piso, at itong 20 peso natin na bagong coin. Yung pong, ano ba to?
Yung may bulaklak. Sino ba nasa 20 peso coin? Si Manuel Rojas pa rin ba? Ha? Bahala na kasi nandyan. So, ganito po ha mga beautiful. Kunin nyo po ang isang basong tubig tapos ang ating barya. Pagkatapos ito po ay ating ilulubog lang dito o ilalagay sa ating isang basong tubig. Pero bago yun, kayo po muna ay humiling. Humiling kayo dito na sabihin nyo na ako'y makakabayad na ng pagkakautang ko. Yan. 3 beses po ulit-ulitin yan ha mga beautiful people. Sabihin sa kanya, sabihin sa tubig at barya, ako'y makakabayad na ng pagkakautang ko. Ako'y makakabayad na ng pagkakautang ko. Ako'y makakabayad na ng pagkakautang ko. So pagkatapos po ha mga beautiful people, yan, ilagay nyo siyang ganyan dyan. Oh, napagay, tapos malamok. Kinakatat ako ng lamok dito. Bakit ba malamok ngayon? Saan kaya dumadaan ka sa lamok dito? Risk naman yung bahay namin. Leche eh. So pagkatapos ang gagawin natin. So, ito po ha mga beautiful people, ilalagay lamang po natin sa ating mga altar. Kasi marami po nagtanong, after na po ba ilagay yung tubig? Hindi natin sabi kasi yun po ay short video lang po kasi yan. Yung ipinless po natin dyan. Kasi yun po ay mga, ano lang ata, yung 60 seconds. Kaya, kumbaga short video lang po yun. So, eto na po yung full video natin ha. Tungkol po dito sa ritual na ito. So, pagkatapos natin po yung mailagay ang ating barya sa tubig na yan, hihiling nga tayo na ibubulong natin sa tubig at baryang yan na ako'y makakabayad na ng pagkakautang ko. Ganon. Ulit-ulitin nyo yan ng 3 beses sa mga kumari ko tigang. Pagkatapos, mas mainam din po ako kayo po'y manalangin din po ng isang ama namin, isang abagin ng at sumasampalataya. Kung bagay, affirmation lang po yun ng paniniwala natin dito kung para mag-manifest po siya. Ganon. Yung sa ritual na ginagawa natin. Kung bagay, re-affirm lang po natin na tayo ay naniniwala at sumasampalataya sa ritual na ito talagang tatalab at kagana sa atin. Ganon. Pagkatapos ito, may ilalagay lamang po natin sa ating mga altar. May nagtatanong naman kanina sa akin, dami ko nabasa. 1.9 million. Dami din comments. Sabi, saan daw lalagay kung wala daw altar? Nako, bakit walang altar sa bahay? Meron bang ganon? Ayun yung lamok, dami lamok. Kung wala na po kayo altar sa bahay, syempre meron talagang ganyan may mga hindi talaga nag-aaltar sa bahay. Kasi parang mga actual mga Muslim, ganon. Oh. Ganito naman po. Yan po, pwede mo po ilagay sa mga center table po ninyo. Yan. Mas maganda po kung ito po yung nakaharap po sa mga main door po ninyo. Daw may altar kayong ganyan. Ito po yung altar ko. Yan, no? Altar yan. Lagay nyo lang po yan dyan. Tawa dito. Ilalagay nyo din yung tubig. O, yan. Yung baso. Lagay nyo po dito sa altar. O, yan na. Pagkatapos nakaharap yan sa main door ko. Yun. Ganun lang po. Hanggang kailan? 7 araw lang po ha mga beautiful people. Pagkatapos po ng 7 araw, tanggalin nyo na po siya. Anong gagawin natin sa tubig? Pwede nyo po yung idilig sa halaman, huwag nyo tatapon o ilagay nyo sa lababo. Pwede nyo i-flash. Kung ayaw nyo inumin. Pero kung gusto nyo inumin, wala ka sa buhay nyo, inumin nyo. Pero hindi po. Itapon nyo na po sa lababo nyo. Pagkatapos, kunin nyo po yung barya, itago nyo po. Tapos gawin nyo yung lucky charm pa rin yan. Pagkatapos, pwede nyo po ulit-ulitin yan, yung ritual na yan. At mainam nga ginagawa yan tuwing araw ng Biyernes. After 7 days po, pwede na pong tanggalin ulit siya. Kunin nyo na. Kunin yung barya. Tapos itapon nyo na, idilig nyo sa tubig. Mas maganda to, idilig nyo sa tubig. Idilig nyo sa halaman. Yan ba, may halaman kayong ganyan. Idilig nyo sa halaman ganyan. At nakikita nyo. Nako, yan, pagka nagpamanifest nyo po yan, pag napagana nyo po yan, ang pera ay kusang dadating sa inyo nang hindi nyo namamalayan. Talaga ba? O, di yan na nga. Makakabayad na kayo ng utang nyo kasi may darating kayo malaking pera, malaking halaga ng pera. Talaga ba? Opo, subukan nyo. At meron pang isa, may bonus alpa sa inyo, ritual pa akong ibibigay sa inyo. Spell naman po ito na pwede nyo naman pong gawin. Pwede mo pong gawin ito with this water, yan, yung ating coin, saka itong ating water. Ibulong nyo rin po itong salitang to. Pero pwede naman po ito, kahit wala pong tubig, ibubulong nyo lang po ito sa sarili po ninyo. Isang manifesting spell po yan, na yun na nga, makakahikayat ng mga positibong enerhiya para kayo naman po ay makabayad na nga po ng mautang po ninyo o makapaningil na kayo ng mga pinagkakautangan nyo o yung pinautang nyo. Sana O, palibawa kayo may mga pinautang na ayaw magbayad, mga antithetical magbayad, ang kapal ng mukha, mga banga ang pangmukha.
kapal ng yung mukha nyo. Magbayad na kayo ng utang nyo. Naka po! Yung mga utang nyo ng inugatan na, magbayad-bayad na kayo. Mahiya naman kayo sa mga mukha ninyo. Naka, kakapal Ganun. So, ganito po gawin nyo ha, mga beautiful people. Kung meron kayo mga ganyan mga pautang na hindi nyo masingil-singil na dahil pakatitikan ng mga taong yan, yung mga nangutang sa iyo para sinasabi, move on ka na lang. Move on! Kasi kung nakausap na ganyan, may pautang daw po siya. Alam niyo ang sinasagot sa kanya nung pinautang niya, sinisingil niya kasi sabi, Mare, move on ka na lang. Nako, leche. Ano gagawin mo pagka ganun sinagot sa'yo, pagka may naniningil ka na, tapos isasagot sa'yo, move on ka na lang. Leche. Nako po, pwes, ganito po ang gawin po ninyo. Kung kayo po talagang mayroong mga pautang na hindi kayo binabayaran, ito naman po ang napakainam na manifesting spell na magagamit po ninyo. Isang buhay na salitang orasyon po ha, mga beautiful people, na pwede nyo pong gamitin. Ganito po, ito po pwede nyo pong gawin tuwing araw ng Biyernes. Yan. Ibubulong nyo lamang po ito ng 21 times bago kayo maningil, bago kayo tumawag sa kanya, bago nyo siya singilin. 21 siya pong munang times itong ibubulong sa sarili po ninyo. Mas maganda po, banggitin nyo yung pangalan niya. Halimbawa, sino ba yung may utang sa inyo? Si Juanita Magdangal. Nako, wisit yan eh. Si Juanita Magdangal may utang sa inyo. Halimbawa, mga 100,000. Nako, napakatagal na, hindi binabayaran. So, ganito ang gawin nyo. Araw ng Biyernes, sabihin nyo, ikaw, Juanita Magdangal, magbayad ka na ng pagkakautang mo. Tapos, ibubulong nyo ito ng 21 times sa pangalan niya. Ang salitang Asurakal. Asurakal. Opo. Naku, napaka-effective niyan, yung spell na yan. Ibubulong nyo yan sa pangalan niya ng 21 times ang salitang Asurakal. Yan po. Ganyan pagkakabasa rin. Ganyan pagkakasulat. Asurakal. Asurakal. Ganyan ha, mga beautiful people. Yan po, 21 times yung po babanggitin o ibubulong sa sarili po ninyo. Pagkatapos yan po, iihip nyo po sa dibdib po ninyo. Pa-cross. Ganon. Iihip nyo sa sarili po ninyo. At makikita nyo. I-claim nyo. Mag-alay din kayo ng panalangin, isang ama namin, isang kabagin ng Maria, isang sumasampalataya. At banggitin nyo sa pangalan ni Jesus. Yun. Kung i-claim natin na tayo makakasil na ng pagkakautang na yan. Na matagal nang ayaw kayong bayaran. Tapos halimbawa, kung kayo din po may mga utang din sa mga Bombay, ganyan, mga 5-6 lending, mga credit, mga ano tawag doon? Home credit. Pumunta kayo ng mga TV, ganyan, mga washing machine, sa mga home credit, mga cellphone, tapos hindi kayo makabayad-bayad, hindi kayo makapaghulog sa mga lending. Naka? Itigilan ng pangutang pagkahulog. Wala nang pambayad. Ay manahimik na kayo. Kasi alam nyo, pagka ganyan, mababaw lalo kayo sa utang pagka kayo hindi marunong magbayad. Kayo ba'y nagtataka sabi ni, bakit ganun? Rico, hindi ako makaahon-ahon sa pagkakautang ko. Sabi ko, bakit nagbabayad ba kayo, ma'am? Tapos sabutin, hindi naman daw, hindi na sila nagbabayad. Paano kayo makakaahon nga sa utang? Paano mo walang utang po ninyo? Tsaka pag ganyan, pagka ganyan po, halimbawa, na gusto nyo talaga kayo mawalan na ng utang, tigilan nyo ng pangutang. Kasi bakit ba kayo nangungutang? Halimbawa, kung kayo po may mga negosyo at ang mga inutang nyo ginamit nyo po sa pagninegosyo, sa pagbe-business po ninyo, dapat part of yung mga income po ninyo, yung mga kinikita nyo sa business nyo, dapat ibinabayan nyo sa utang nyo para hindi kayo na yung natatambakan ng utang. Kasi, di ba sabi ko nga sa inyo before, may mga businesses ako ganyan. Talagang ang dami namin talagang business noon. Ang puhunan talaga namin, lahat galing lang sa utang. At hindi kami nangungutang, kami ang minsan pinapautang ng mga supplier. O kasi magaling kasi kami magbayad noon ni Samuel, yung business partner ko. Sana all. Inonsi nga lang ako kasi kinamkam lang niya kasi lahat. Kumbaga ginanid kasi niya. O di yun, nangyari, nawala din. Kumbaga binawi sa kanya kasi sinumpa ko kasi siya sinumpa ko kasi siya kasi alam niyo may sula po ang dila ko. Kapag ka isinumpa ko, halimbawa sinumpa kita, nangyayari,
sinabi ko sa kanya nun, yung inonsin niya nga ako sa business namin, sabi parang pinagkaisahan ako ng magkakapatid. Sabi, parang gusto kong eliminatein sa negosyo. Sabi ko, sige go, kung gusto mo, yan ang decision mo eh. Pero sabi ko sa'yo, once na umalis ako dito sa company, once na umalis ako, tandaan mo, lahat yan, susunod yan sa akin. Sabi sa akin. Sabi sa akin, yung bunga nga mo talaga. Sabi sa akin ganyan. Sinabi ko talaga, sabi ko, tingnan natin kung hanggang kailan ka, di ba, sabi ko, bigyan niya. Siguro mga 1 taon pa lang. Naku, isa na nagko-close yung mga nalulugi na yung mga yung mga negosyo. Kasi noon siya ako. Ako kasi may sulam dila ko. Pag sinabi ko, ito talaga, tandaan mo yan. At kapag nagbitaw ako ng salita, kaya takot ako magbitaw ako ng salita yung masama salita. Kasi talagang natuto pa, nangyayari. Katulad nung sinabi ko mawala na kayong lahat! Sinabi ko, mawala na kayong lahat! Ito lang matira sa akin. Yun. Alam nyo, pag talaga, tumatama sa bato, may mga sula kayo sa dila, tatama sa bato, mangyayari yan sooner or later. Hindi naman agad-agad or magmamanifest agad, pero asahan nyo, magmamanifest yan kapag ang mga dila nyo ay may sula. Ganun. Ano may sula? Nako, sa susunod natin yung pag-uusapan, sa susunod na video mga kumari kutigang, yung pong sinasabing word of tongue. Power of tongue po yun mga kumari kutigang, o yung sula nga sa dila, na kapag sinabi mo, ikinlame mo, mangyayari talaga. So yan po mga kumari kutigang, yan po yung full natin na video tungkol po sa ating video na yan na nag-viral po na nakapaw 1.9 million views. Yung tungkol po sa kontra-utang. Pero kung gusto nga po yung subukan pa yung isang napaka-powerful po na manifesting spell, yan po ang Asurakal, subukan nyo yan. Ibulong nyo yan sa kanya para kayo po'y bayaran na ng mga pagkakautang nila sa inyo at kayo po'y makabayad na rin ng utang ninyo. Tsaka tigilan nyo na yung pangutang na yan para kayo makahon na sa utang. Naku, uso pa ba yan? So po mga beautiful people, sana po may napo naman ng bagong idea at kaalaman sa pagkontra sa mga sinasabing mga kamalasan na yan ng pagkakautang. And so with that, mga beautiful people, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga beautiful people. Sino ba tumabahal ito? Ano ba itong feeling nito? The Little Mermaid. Yes, the Little Mermaid. Yan ang Little Mermaid na statue. Ang ganda eh.